You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I love my you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, Lord. Thank you that you are a good, good Father. Thank you for sending your Son to be the Savior of the world. We thank you for your tender mercies and saving grace. Magnify you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
As Father, you are most worthy, Lord. We praise you and honor you. Teach us more and more about who you are so we can worship you with greater understanding and love. Help us proclaim your matchless word to all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po ang lahat. Amen! Wow! Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung ganun po, pwede pa po ba nating palakpakan ang ating buhay at mapagpalang Diyos? Ayan, tunay din po na napakasarap makita ang faces ng bawat isa. Pwede niyo po bang ibigay ang inyong sweetest smile, ayan, sa inyong mga katabi at mag-good morning na din po kayo, ayan. Nakakatuwa na makita ka ngayong araw na ito. Ayan. And of course, no, dito po sa aking program, grabe, maraming magbe-birthday ngayong week na ito. Yan, sinimulan yan kahapon ba? Kahapon, October 7, ni Jamaica Makasinag. Ayan, isa po yan sa ating mga nag-a-attend ng Student Center. Ayan. And sa October 8, si Melissa Strosak. Ayan. Anak ni Kuya Mel. Ayan. At si Arwen Bondok. Sa October 10 naman po ay si Micaela Rodriguez. Andito ba si Micaela? Ayun, si Micaela. Layo ng tingin ko. Okay, sa October 11, happy birthday, Micaela. Sa October 11 ay si Melvin Francisco at si Elaine Joy Manalo. Andito si Melvin. Yan. Yan, birthday boy. At sa October 13, of course, yung ating mami, no? Si Mami Badet Heradura, and si Dr. Rachel Aceron. Okay? And then October 14 ay ang ating poging nagmana sa kanyang tito Raymond ay si ang ating kuya ng bayan, Kuya Jerome. Happy birthday! And hindi papatalo ang magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Sa October 10, ayan po ay si Mama Ganda, si Ate Weng, at si Kuya Ray Camota. Ayan, yung parents ng ating mamita. And sa October 13, ayan, nandito din sila, si Kuya Alan at si Cha Repolo. Naks naman. Oh. May our relationship become sweeter as the years go by. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya ang nag-aalaw sa atin na gawin yung mga ministries na ito na ating ginawa nitong nakaraang linggo. Yan. Umpisa po yan nung Friday, Regent Friday. Ayan po ang kanilang, yan. Ilan po ba ang mga students, Pastor Gerard, na pumunta? 64 lang naman na estudyante ang naririto. And alam nyo po, napagpala po ang mga students, hindi lamang po ng kanilang mga activities, no, dahil may magandang kalooban na nag-share ng kanyang resources para sa mga students. Kaya sila po ay nakakain ng Chicken Joy. Ayan. Oh, having that said, no, kung kayo po ay hinihipo din po ng Panginoon na mag-share ng inyong resources, kung ano po ang meron kayo, para po sa mga estudyante natin ay isa po yang malaking tulong. Yan. And of course, nung Friday ay nag-fellowship din po ang ating mga young adults. Ayan. So kung kayo po ay part ng group na ito, wag po kayong mahiya na mag-join sa ating mga fellowship. Sa susunod ay sa Starbucks yan, na branch ng ng LVN. Ayan. Care of sa bahay ni Kuya. Ayan. And bago po ako magpatuloy, gusto ko pong batiin yung ating mga first-timers ngayong umaga. Ilan ba ito? Grabe ang kapal. Si Princess Joy de Guzman. Ayan. Hello, Princess Joy. Si Leira Eunice Ramos. Tama ba, Leira? Si Alison Viola. Si Alvin John Francia. Ayan. Taas ang kamay, o kaya pwede din tumayo. Ayan. And si Danica Abelarde. Meron pa. Jacqueline de Guzman, Ella May, at si Erich de Guzman. Si Erich de Guzman ba ay? Asan si Erich?
Nasa side na ito. Asan si Erich? Erich de Guzman. Ayun, nandoon sa kabilang side. Ayan. So, nagagalak po kami. Erika pala, Erich. Nagagalak kami na makita kayo ngayong umaga. And sana po ay sa susunod na Sunday ay nandito rin po kayo. Ayan. So, balik tayo sa ating ministry report. And syempre, kahapon ay yung ating first day ng World Needs a Father Seminar. Grabe, ang dami po naming natutunan dito sa seminar na ito. At habang kami po ay natututo, ay naaalala namin yung mga hindi naka-attend. Sana po ay maka-attend kayo. Pwede pa po kayong humabol next Saturday, October 14. Okay? So sana ay makasama din namin kayo at sabay-sabay tayong maging mabuting magulang, no? Na yun din naman po ang nais ng Diyos na ating gampanan, maging mabuting magulang sa ating mga anak. Yan. And dito po sa ating update about Bless the Teacher 2023, alam niyo po ba kung ilan na lang, magkano na lang ang kulang? From 200,000, 10,000 na lang po ang kulang. Wala bang palakpakan dyan? Yun, tunay nga po na ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide sa ating pangangailangan na ito. No? So kung kayo po ay tinatouch din po ni Lord na gusto nyong makibahagi sa project na ito, ay wag din po kayong mahiya na i-share ang inyong pagpapala. Yan. I-approach nyo lang po si Ate Angela. Tama ba? Si Ate Angela. Kung gusto nyo pong mag-share. And yun, katulad ng sinabi ko kanina, magpapatuloy po ang ating seminar, The World Needs a Father, sa Saturday. Yan po ay October 14 from 8 a.m. to 5 p.m. And Uplift Worship Night, it will be on October 13, 2023, and it will start 7 p.m. So kung kayo po ay free, gusto rin po namin kayong makasama sa araw na ito at sabay-sabay nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. At yon, ilang days na lang ba, ilang months na lang ba ay magpapasko na. Grabe, no? Nasa 10th month na tayo ng taong ito. Ayan, kaya nga po, sa December 17, yan po ang ating Christmas party. Ayan, isave nyo na po yung date na yan. Yan po ay Sunday. Yan po, dyan po natin gaganapin ang ating Christmas party. Nako, wag na wag po kayong a-absent. Ayan. And of course, no, part of our worship service this morning is the giving of God's tithes and our offering. As we can see on the screen, yung mga means po kung paano natin pwedeng ibigay yung ating tithes and offering. So bago po yan, may I request everyone to please stand. Let's all stand and let's come to the Lord in prayer as we prepare our hearts before we give God's tithes and our offering. Let's pray. Lord, as we honor you through your tithes and our offering, Lord, it's our prayer that you would see our hearts cheerful and grateful, acknowledging that you are the source and the ultimate owner of everything that we have. You are our faithful Lord who gives us the ability to work. So it is just right to give back what is yours. Lord, may you be pleased as we give your tithes and our offering. This is all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Church, come, let's give God's tithes and offering. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 14 verses 11 to 32. Yan. Pwede ko po bang ayayahan ang bawat isa na tumayo? At kung kayo po ay may Bible, digital or
physical Bible na katulad nito ay pwede niyo pong buksan sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ang parable ng naglayas na anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa tatay niya, "Tatay, ibigay niyo po sa akin ang mamanahin ko." So, hinati ng tatay sa 2 ang property niya. After ng ilang araw, binenta ng bunso ang share niya sa property at pumunta sa malayong lugar. Winaldas niya doon ang pera niya sa bisyo. Nang maubos na ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na yon. At nagsimula siyang maghirap. So nagtrabaho siya sa isa sa mga taga doon. Pinadala siya sa bukid para mag-alaga ng mga baboy. Gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy dahil sa sobrang gutom. Pero walang nagbigay sa kanya ng makakain. Sa wakas, natauhan siya at sinabi niya sa sarili, "Sobra-sobra sa pagkain ang tauhan ng tatay ko. Pero namamatay ako dito sa gutom. Babalik na ako sa tatay ko at sasabihin sa kanya, 'Tatay, nagkasala po ako sa inyo. Hindi niyo na po ako dapat tawaging anak. Ituring niyo na po akong isa sa mga tauhan niyo.' Kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. Malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya. Sobrang naawa ang tatay. Tumakbo ito at sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tawaging anak niyo." Pero sinabi ng tatay sa mga tauhan niya, "Bilisan niyo, magmadali kayo dito at maghanda ng pinakamagandang gamit at bihisan siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandals. Kunin niyo ang pinatabang baka at katayin. Kumain tayo at mag-celebrate kasi namatay itong anak ko, pero nabuhay siya ulit. Nawala siya, pero nahanap din. At nagsimula silang mag-celebrate. Nasa bukid noon ang panganay. Nang umuwi siya at malapit na siya sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga tauhan at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang tauhan, "Dumating po ang kapatid niyo. Pinakatay ng tatay niyo ang espesyal na baka kasi nakabalik ng ligtas at walang sakit ang kapatid niyo." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng tatay niya at pinakiusapan. Pero sinabi ng tatay niya, "Di ba? Sinabi niya sa tatay niya, "Di ba? Nagtrabaho po ako sa inyo ng maraming taon na parang alipin at sinunod ko lagi ang utos niyo. Pero kahit minsan, di niyo ako binigyan ng isang maliit na kambing para mag-celebrate kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak niyong yan, na inubos ang pera niyo sa mga prostitutes, pinakatay niyo ang espesyal na baka para sa kanya?" Sumagot ang tatay, "Anak, lagi kitang kasama at lahat ng meron ako ay sayo. Pero dapat tayong mag-celebrate at magsaya kasi namatay tong kapatid mo pero nabuhay siya ulit, nawala siya pero nahanap ulit." Napagpala po tayo sa pagbasa pa lamang ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Check mic test. Uy, mayroon na. Before we go on sa ating preaching, we'd like to appreciate because this week is World Teachers Day. Palakpakan! Gusto natin i-appreciate at i-honor dito sa ating simbahan mismo ang ating mga guro sa kanilang pagpupunyagi, sa kanilang pagbibigay ng kanilang puso at buhay
upang ang mga kabataan ay matuto. Kaya kung ikaw ay guro, kung ikaw ay teacher, nagtuturo ka sa seminary, sa elementary school, sa high school, sa college, tumayo ka at gusto ka naming ipanalangin. So, tayo po lahat ng mga guro, palakpakan natin ulit ang ating mga magigiting na guro. At meron po kaming iabot na konting regalo para sa ating mga guro sa umagang ito. Iyon naman, no? Teacher Matthew, Teacher Dan, Teacher Jaet, Becca, sino pa? Oh, you know. Teacher Ken, okay? Teacher Kids, anong teacher? Sunday school teachers. Kasama daw kung nagtuturo kayo sa Sunday school. Oo. Saka, ang request daw si Ate Dana at saka si Pastor Jason, teacher din. Si Teacher Martina nandito, first honor. At saka si Ma'am sa likod. Yan, hey Ma'am. Teacher din po kayo. Okay, nice. Bigyan natin dun sa likod si Ma'am, teacher. Okay, praise the Lord. Let me just pray for you quickly. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming mga guro. Lord, you have called them specifically, Lord God, to be used, ang kanilang skills, abilities, Lord, coming from you, so that the young generation, Lord, will be blessed to know that sila po ay importante, sila ay lumaki at matuto, magkaroon ng karunungan, Panginoong Diyos, to be able to live life, Lord God, na mas maayos at mas maganda. Patuloy mong pagpalain ng aming mga guro, yung drive, yung desire, yung passion nila, and devotion. Go every day and teach these young kids, Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat sa buhay nila, pagpalain mo sila, at patuloy na gabayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Maraming salamat po sa buhay ng ating mga guro. Yan. Aking salamat sa pagbasa, sa aking buting may bahay. Pakiabot ang aking tubig, nakalimutan ko. Nasa tabi ni Coach Dan. Okay, so this morning, of course, yung buwan natin, month of October, thank you, ay pinag-usapan natin is all about yung A.B. Simpson's, importante kay A.B. Simpson, and one of it is missions. And missions, ito yung mga passages na ating pinag-usapan at napakaganda ng story ng the lost son, parable of the lost son. Alam ko, some of you narinig na siya, some of you maybe ngayon pa lang. Alright? Pero ito yung ating pag-uusapan. Let me start with two stories. Two stories. And yung una, merong isang bata. Lumalaki siya ng pasaway. Pasaway talaga siya. Hindi siya makontrol ng kanyang tatay. At gusto ng tatay ma-realize kung gaano na siya kapasaway. Kung gaano niya sinisira yung buhay niya because of the wrong decisions na kanyang ginagawa. Sino dito yung katulad nung batang hindi. So, hindi na alam ng tatay kung anong gagawin niya. So, meron sila sa harap ng bahay nila, parang post yung may nakatayong ganyan. Kahoy siya. Kahoy na every day kapag pumapasok ka, lumalabas ka ng bahay, nakikita mo. So, ang sabi ng tatay, sige, every time na ikaw ay gagawa ng maling decision, ang gagawin ko, pupukpukin ko ng pako yung post na yan. Titingnan natin kung gaano na kadumi at kapangit yung buhay mo. Okay. So every day, pinupukpok ko ng pako, kasi mali talaga, ayaw niyang sumunod, pasaway siya, ganito yung ginagawa niya, puro mali. Dumating yung time na punong-puno na. Wala nang malagyan. Hindi na alam kung saan nilalagay yung pako. At yung anak mismo, na-realize niya, parang, bakit ganun na nangyari sa buhay ko? Punong-puno na ng mali. So, karoon siya ng remorse. At sabi niya, sa tatay niya, gusto ko nang magbago. So sabi ng tatay niya, ganito, dahil gusto mo na magbago, every time nagagawa ka ng tama, tatanggalin ko yung isang pako. So,
dumating yung mga araw, okay nga. Sumusunod nga siya, so tinatanggal nung tatay yung pako. Hanggang sa dumating yung araw, natanggal ang lahat ng pako. Nalaglagan na yung poste kasi lahat ng pako. Natanggal. Pero lumapit yung anak. At ang sabi niya, umiiyak. Umiiyak pa. Malungkot ako. Ba't ka malungkot? Natanggal na lahat ng pako, anak. Sabi niya, oo nga, pa, natanggal ko na nga lahat ng pako. Pero, na-realize ko na napakaraming butas pala ang nagawa ng pako sa buhay ko. Another story is, merong isang couple na kapag nasa US sila nakatira, sa New York, every time na meron sila mga friends, ang bait nila tinutour nila. Tinutour nila sa iba't ibang magagandang lugar sa US. And isa sa mga best places, kapag natapos na yung tour, ay yung pasalubong area. Ganun tayo, pasalubong So, punta sila sa isa ng mga best, yung Chinatown sa New York. At bumili sila ng $10 Rolex watch. Wala kang ibang mabibilan, kundi doon lang. Kasi Rolex, pero $10 lang. Ibig sabihin, hindi original. Sabi nga ni, kanina, kahapon, Class A. Bakit may mga Class A na ngayon? May fake na, may Class A pa. So, hindi original. And, it's something na magkaroon ka nun, pero it's another thing na maaasahan mo ba talaga siya, na alam mo na hindi siya original, that anytime it can break down, and masira, and it will not give you the right time. Kaya iba pa rin yung orig, iba pa rin yung totoo. And in these two stories, let me tell you that some of us choose rebellion as we go down far away from grace. But some of us are near the grace, but we live a self-righteous life. We think we are saved, but we are actually missing the real faith. At yun yung makita natin ngayon, explain natin thoroughly pa, sa pag-aaral natin ng parable of the lost son. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. We thank you for your goodness. We thank you for your love. We pray, Lord, that you bless us all together. And as we hear of your message, word today, may your conviction flow and your Holy Spirit work, Panginoon, so that we will be convicted to our hearts and to our bones, Lord, that we will give up our lives for you. Guide us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So para mas maintindihan natin, of course, yung story ng the parable of the lost son, let us go back to the book itself. So the book of Luke, chapter 15. So the book of Luke is a gospel written by a Gentile. Ibig sabihin, of course, hindi siya Jew. It is written by a non-Jew and written to a non-Jewish audience. So napaka-importante ng role ng book of Luke. Alam nyo ba? Kasi hindi lang siya para sa mga Hudyo, but to the non-Jewish as well. At sa passages ng Luke, makita lamang ang mga stories na ito. Like Luke 7, sa prostitutes, Luke 4, the poor, Luke 17, lepers, Luke 19, tax collectors, Luke 10, Gentiles and Samaritans, Luke 2, women, and Luke 15, tax collectors and sinners. Luke was highlighting yung love ni Jesus, hindi lang para sa mga matitino, pero lalong-lalo na dun sa mga nagkasala. Dun sa mga sinners, outcast, Gentiles, more than the other Gospels ng Matthew, Mark, and John. At dito, si Luke, maintindihan natin na siya ay nag-travel kasama ni Paul,
in the Greek cities, and he was also a physician, no, by profession. At kung ikaw ay isang tao na you felt like you have messed up your life, you medyo may pagka-rebellion ka kay Lord, hindi maayos, no? This book actually is for you, no? The book of Luke. And yan. As we look at that, i-relate natin ngayon yung nangyayari dun sa story. And actually na-bring up na ni KR yung context nito kasi yung unang dalawang parable, yung preaching ni KR last Sunday. Oo. So si Jesus nga pumunta sa isang bahay at nakikain siya, nakiparty siya sa 4 na grupo o klase ng tao na nandoon. Sino-sino yung mga yon? Hinati ko sa 2. Meron tayo tinatawag na rebellious group at yung tinatawag nating religious group. Sino-sino yung sa rebellious group? They were the tax collectors. They were Jewish men hired by the Roman government para mag-collect ng tax sa kanilang sariling tao, no, o kalahi nila. And they would often collect more dun sa dapat para kumapal yung kanilang bulsa. Para kumapal yung kanilang bulsa. Hindi na naman, nandun din yung mga sinners, no, prostitute, criminals, sexual immoral, no, dito sa story na ito. And marahil, some of them are also there with them. At pangalawa, yung religious, which is the Pharisees. The Pharisees are the highest religious na sect sa Judaism. At nakita nila yung sarili nila as most spiritual. Yeah. Kami ang pinaka-spiritual. And closest to God because of their Jewish lineage, yung lahi. And yung knowledge nila at saka strict sila na mag-obey sa Mosaic law. Ganon din naman, nandyan yung mga scribes. Sila naman yung mga interpreters ng law. Sila rin yung sumusulat, no? At nagtuturo din sila sa mga tao. At dahil sobrang well-versed nila sa scriptures, they were often also called as lawyers. Kasi nga, napaka-alam nila, no? Yung lahat ng batas. So parang ganon yung tingin sa kanila. So, when Jesus Christ shared the parable of the lost coin, He was sending a message to His audience. At ito yung audience niya. But of course, malaman din natin na nandyan yung mga disciples who were hearing yung message, yung story ni Jesus. That even in our society, o sa society nila, dun sa unang 2 parable, maintindihan mo kagad na kapag nawala ang isang bagay at natagpuan, magre-rejoice. No? May kasiyahan. Yun yung gustong ipunto, no, ni Jesus dito. And so much more, kapag ang isang anak ay nawala at natagpuan, mas matindi yung rejoicing o kasiyahan or celebration. Kaya nga, sa palagay ko, napaka-importante nung pagkakasunod-sunod nung parables. Dahil parable of the lost sheep, and then the lost coin, and now the lost son. Ganun siya. Kaya nga, dito, madaling makarelate yung lahat ng audience. No? Now, the question is, are you this kind of people nakaka-relate? Are you the rebellious one or are you the righteous one? Huwag mo nang tanungin yung katabi mo. Tanungin mo yung sarili mo. Am I the rebellious kind or the righteous kind of person? Okay, or Christian. Tingnan natin, paano ba, parang sa ngayon, parang, hindi ako yan, pastor. None of the above. Okay, tingnan natin. Teka lang, medyo mainit, no? Okay. Alright.
Sige, let me share to you things that I realized dito sa buhay ng rebellious son. Okay, number 1. The rebellious son was deceived and discontented. Ito yung sitwasyon niya. Ito yung nangyayari sa kanya doon sa story. Bakit? Ba't mo nasabi yan, pastor, na deceived and discontented siya? Basahin natin sa verse. Sabi dito sa verse natin, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to the father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Paano natin nasabi? So ito na nga. In their time, alam nyo ba na itong younger son, meron siyang binibreak na tradition nung binigkas niya yung mga salitang yan. Alam mo kung bakit? Sabihin mo bakit? Kasi, unang-una, hindi ka hihingi ng mana mo kung ikaw yung bunso. May mauna muna sa'yo, yung panganay. So kung bunso ka, unang-una, wala kang karapatan, pumila ka. Kasi yung panganay dapat yung unang humihingi niyan eh. Siya bunso, nangahas siya na, hingi ko na yung mana ng tatay ko. Okay? Pangalawa, kapag buhay pa yung tatay mo, wag mong hingin yung mana niya o yung mana mo sa kanya. Kasi buhay pa siya. Yung mana dapat dun sa mga wala na yung magulang. So, it was a direct breaking of the tradition at kung ikaw yung tatay, masakit para sa'yo na buhay pa ako, parang pinapatay mo na ako. Ganun, no? Ganun yung context nito. Kaya nga, napaka-importanting maintindihan natin kung gaano kamali yung desisyon ng anak na to, the younger son, na hingin niya kagad yung mana. Pero, sa mga nakarinig at nakabasa na ng storyang to, no, sa tingin ninyo, bakit kaya, mamaya na yon. Ito muna tayo kay Sige, explain ko muna yung sitwasyon ni younger son. Alam nyo bang mayaman sila? They have an estate, nakalagay dyan. Mayaman ka. Mayaman din yung tatay mo. Wala ka ng ibang kailangan kasi mayaman ka eh. Diba? Lahat provided sa'yo. Baka nga may yaya ka pa dyan. May tagapaligo ka. Tagahatid ng pagkain mo. No? But then, the deception was there kasi nga, sa yamang mundo, no, may hinahanap ka pang iba. Secured ka. Komportable ka. Protektado ka. You were living a good life. And then, the deception of the enemy would say, there is something better out there. Wow, Eddie, wow. May mas maganda pa. No? Kaysa sa sitwasyon mo ngayon. No? Yun yung deception sa kanya. Actually, na-remember ko nga yung story ni Adam and Eve sa Garden of Eden. Everything was perfect. No? All the fruits and the animals and the place and the river it was a perfect place. Pero Adam and Eve wanted more. And it struck me how this kind of deception ay pwede ring maranasan natin. Kahit na Christian na tayo. O kahit hindi pa tayo Christian. Anong sasabihin sa atin ng kaaway? You can have a better spouse. A better partner. Yung mas magaling magluto. Mas maalaga. Mas sexy. Mas pogi. Mas mabango. At mas mayaman. We can be deceived to focusing on the things na hindi yung meron tayo ngayon, pero ano pa yung pwede? No? Sinasabi doon. We can also be deceived that there's a better church out there. Yung mas malaki, hindi siksikan, katulad nito. Hindi yung nasisira yung aircon.
Mas mababait yung mga pastor at members at mas masarap ang food at malaki ang parking. Safe na safe. And in every situation, it's like pumapasok yung kaaway so that we would think, I can explore pa pala. No? I can have something better than what I have right now. And then the enemy wants us to move ahead and to make a wrong decision sa buhay natin and not be patient with God's will for us. At ano ba, ito na, ano pa yung shocking dun sa mga alam na yung story na to? Madami ng beses na narinig nyo. Alam nyo kung ano yung shocking? Sabihin nyo, ano po? Yung tatay. Yung tatay yung shocking dito. Na-observe nyo ba? Sabi natin, binibreak ng tradition ng anak, di ba? Pero ano ginawa ng tatay? Pinagbigyan niya. Nagulat ba kayo? Sabi niyo, ha? Bilang mo itong story na ito, parang, tatay, alam mo na mali, alam mo hindi tama, pero, anong ginawa niya? He divided his property and gave it to his younger son. Oh? Why would a good father do that? Why would he let his son go and make wrong decisions sa buhay niya? Go to a foreign land, foreign place, and waste all of his money. Why? Tanong ko rin yun eh. Kung mabuti kang magulang, agawin mo ba? Kaya napag-isip ako. Sabi ko, mahirap pala itong sermon na to. But I realized that a good father would not contain his child into a box and not have freedom. Tama? Marahil tinuruan niya yung anak niya kung paano mag-decide kung ano yung tama o mali. O sinabi o tinuro kung ano yung tama o mali. No? But when the child grows older and older, at nagkakaroon na siya ng sarili niyang sense of responsibility, time will come that they will make their own decision. And I believe itong time na to, medyo sinabi naman younger son. Ibig sabihin, in relation to the older son yun. Hindi namang sinabing nasa elementary pa siya, di ba? O high school. Wala namang sinabi. He may be on the right age. Kaya nagkaroon na siya ng lakas ng loob na hingin yung mana niya and be independent. Kaya, hinayaan siya ng kanyang tatay because parents cannot make decisions for their children, lalo na pag lumaki sila. Di ba? Alangan namang malaki na yung anak mo, ikaw pa mamimili kung anong isusuot. Ikaw pang mamimili kung anong, di ba? Hindi eh. Kaya nga tinuturuan natin sila to make good choices habang bata pa sila. So, when they come to age, they choose on their own, and in relation to the story wherein we can see here somehow, if we relate it to God letting their man or their children have the free will. Free will is always available to man because God will never control our emotions and will in order to twist our arms so that we can be robots before we can follow Him. So, in a way, ito yung aking na-realize. Minsan, pinagbibigyan tayo ng Panginoon na ma-experience yung gusto natin sa katigasan ng ulo natin upang ma-realize natin sa huli na mali pala tayo
at tama siya. Rebellion comes from a deceived heart because we desire more the pleasures of the world. The younger son may have heard, uy, may magandang lugar doon. Uy, may magandang place na pwede kang puntahan. Those are pleasures that you can do for yourself. That's why he was very excited to go there. At gusto niyang dalhin ang lahat ng kanyang mana. And in a way, dahil dun sa pleasure na yon, excited tayo. Gusto natin, pagbigyan tayo ng ating Ama, ma-experience natin yun. Kaya nga, minsan nagpe-pray tayo, Lord, gusto ko na ng asawa. Yung pogi at mayaman, may kotse. Sige na nga, mabait na lang. Basta responsable at sweet. Pero minsan nakalimutan natin pag-pray na kailangan Christian. Lord, gusto ko na ng work, yung hindi nakakapagod, yung relax lang ako, yung ganung klaseng trabaho, no? Basta hindi ako pagod, tas mataas sweldo. No? Minsan kakaiba rin yung mga panalangin natin, no? Gusto natin, no? Gusto kong trabaho pero hindi nakakapagod. Meron kaya nun? Saan kaya meron nun, ano? We might be knocking at the heaven's door for the wrong reasons. We might be asking God of things that are not yet for us. We want to go ahead and feel the pleasure of our senses that we want to have for ourselves. Alala ko nga yung bunso naming anak, kasi Savi. Nagulat ako, one day sabi niya, Daddy, pahingin 1,000. Sumakit yung ulo ko. Sabi ko, nung 9 years old ako, hindi ako nanghihingi ng 1,000, piso lang hinihingi ko eh. Kasi may gusto siya eh. Hindi niya kinakount yung cost. Minsan ganun tayo manghingi sa Lord eh. Hindi natin kinakount yung cost. Basta gusto natin. Gusto na natin eh. Buti na lang, after a few days, may mabait na tatay na nasa abroad na ngayon, member ng church natin, na nagbigay ng pera para sa kanilang tatlo. Blessing. Pero side lang yun. Well, I remember back in my college years na first year ako, nung high school kasi, hindi ako naka-experience ng boyfriend. Hanggang ngayon naman, nag-girlfriend pala. Pero tama naman, di ba? Boyfriend saka girlfriend, di ko na-experience. So, I was very eager, excited to be in a relationship. Kaya nga, siguro mga second sem pa lang, may girlfriend na ako. Bilis. Kayang-kaya. I had the freedom. Wala naman nakakaalam. Nasa school ako. Kaya lang, problema, kasi nga, just because of my eagerness, medyo nagka-problema, nagka-loko-loko dahil umikot yung buhay ko dun sa relationship. I skipped class, hindi ako umuwi ng tama, I would need to sundot hatid, ubos pera mo, kain pa kayo. My life revolved around her. And while keeping it secret sa aking mga magulang, kasi nga, non-Christian siya. Ako, church boy. Wow. So, minsan, pinagbibigyan tayo ng Panginoon sa experience natin, sa katigasan ng ulo natin. Pero sa huli, realize natin mali. Mali pala. Mali yung pinasok kong relationship. Mali. Nagkaloko-loko. So,
I hope I made the point kasi wala na akong oras. Next is, the rebellious son did not want accountability. Na-realize nyo ba yun? Tingnan natin sa verse. Not long after, the younger son got together all he had set off for a highlight, distant country. So, pinak niya lahat ng meron siya, kinuha niya lahat ng pera galing sa tatay niya, and he went far, far away from people who knew him. Yung kakilala siya. Doon siya sa akin, walang nakakakilala sa kanya. Siyempre. Bakit? Siyempre, walang sisita sa'yo. Walang magsusumbong sa'yo. Gagawin mo lahat ng gusto mong gawin. Kasi wala kang accountability. Walang magulang na sisita sa'yo at maghahanap sa'yo sa gabi at magtitext at chat. Nak! Asan ka na? Anong oras ka uuwi? Ang kulit mo talaga. Wala. Walang magaganon. Di ba? So, this younger son didn't want any accountability at all. Kaya nga, umalis siya. And, isa sa mga dapat natin itong, bantayan. Baka kasi, sa buhay natin as a Christian, ayaw din natin ang accountability. Many of us make decisions of our own at ayaw natin ng counsel or advice ng iba. No? Ayaw natin pakailaman tayo. Minsan nga, ng magulang natin, ayaw natin pakailaman tayo. Pero sa totoo lang, excuse me sa mga kabataan. Excuse me po. Ay, wala na pala. Pumanaw ng ating kaibigang si Mike. Respeto ang tawag sa pagpapaalam mo sa magulang mo. Hindi yung pagpapaalam. Magkaiba yun. Nandito na ako sa party. Uwi ako mamaya. Tawag doon, pinaalam mo lang. Kasi yung pagpapaalam, pwede ba akong sumama sa kaibigan ko? Pupunta lang kami sa party. Ganun. Kaya, respeto ang tawag sa pagpapaalam. And I remember, when I needed to ask my parents, my sister, and even my church leaders, nung ipopursue ko si Becca, at diligawan siya. Biruin mo, 27 years old na ako nun. Pero, yun, matanda na ako, pastor na ako, kumikita na ako. No? But I knew, kailangan ko magpaalam dahil mahal ko sila. Dahil nilirespeto ko sila. Hindi yung malaman lang nila, ay, may girlfriend ka na ba pala? Good luck. Hindi natin na papakita yung respeto natin sa ganun. At I needed to wait for all their yeses. Yes, approve. Okay, maganda. Bago ko pinursue si Becca na aking naging wife. Yan. But sometimes, we don't want that kind of accountability. No? Kasi, kaya nga mahirap na nasa church ka eh. Kasi, magiging part ka ng small group. Tapos, tatanungin ka ng small group leader mo. Sabihin sa'yo, nag-devotional ka ba? Naku, hiyang-hiya ka ngayon. Kuya, hindi. At next time, tatanungin ka na naman. Anong gagawin mo? Iiwas ka na ngayon. Tatanungin na naman ako niya sa devotional ko. Ha? Tapos tatanungin ka pa ng leader mo. Kamusta love life mo? Wala po. Pero may kaibigan ako. Sundot, hatid ko siya. O kaya minsan, ay wala po. Wala po talaga. Eh, sino yung kasama mo noong nakaraan? Ay, classmate ko lang yun. Tapos tatawin ka pa, no? Kamusta yung purity mo? Dapat ba natin pag-usapan yan? Sa mga mag-asawa, couples. Oh, kamusta kayong mag-asawa? Nakita ko sa post mo, parang nag-iinit ka.
Ano pinagkakagastusan nyo bilang pamilya? Tanungin ka, no? Hirap talaga. Ipakailamero yung mga church, no? Yung small group. Daming tanong. Tatanungin ka pa, nag-tithes ka ba? Tithes ba ako? Hindi ko alam, pastor. Kalimutan ko na. Tanungin ka. Hard questions talaga sa church. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung tinatawag na accountability. Sabihin nyo nga, accountability. Ibig sabihin, may taong nag-check sa'yo kung ginagawa mo ba yung tama. Kaya lang, minsan ayaw natin yun. Ayaw natin yung may nag-check kung tama ba yung ginagawa natin sa buhay natin. Kaya, you would rather go in a distant place and do it on your own. Yun yung mindset ni younger son. Natrap siya dun sa ganung thinking. No? So, I hope na ma-realize natin we need accountability sa buhay natin bilang Kristiyano. Bakit? Ano ba ang mga benefit ng accountability? Number 1, it reminds you that you are not alone. No? Kasi minsan, gustong isipin ng kaaway na mag-isa ka lang. Kaya nga yung lost son, the younger son, mag-isa lang siya. No? At nafe-feel mo minsan, na mag-isa ka nga dahil sa decision mo. Sisisihin mo ngayon yung iba sa huli. Pero totoo lang, decision mo siya. And you think and feel that God is unfair. He wants you to do evil secretly when no one is watching, looking at you to do the wrong things. Gusto niya rin mabuhay ka sa shame at ma-isolate mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi nga, kapag mag-isa ka, walang encouragement sa'yo. Wala ring accountability. No? Kaya, napaka-importante ng accountability to remind you na hindi ka mag-isa. No? May mga ibang Kristiyano na nagsastruggle din ng struggles na meron ka at mapapalakas nyo ang bawat isa habang kayo ay nag-grow at nagsastruggle sa inyong journey. At ito ay ma-overcome nyo through Jesus. Now, number 2, we perform better when we know people are watching us. Ano ibig sabihin nito? Kapag alam mo, natatanungin ka na naman ng small group leader mo or ng discipler mo, kung nag-devotion ka, anong gagawin mo na next time? Paghandaan mo na. Pag tinanong ako nito, sige, isa pang tanong ng small group leader ko. Kung nag-devotion ako, pakitaan ko ito ng libro notebook ko. Puro notes. Iba't ibang kulay pa yung sulat. Bakit? Nafo-force ka eh. Alam mo kasi natatanungin ka niya next Sunday, nag-devotion ka ba? Ito na, tinan mo. Ito na, nag-devotion na. Diba? Pero kung walang gaganon sa'yo, malamang 20 years ka na sa church, di ka pa naka-devotion kahit 2. Diba? Wala eh. Walang magtatanong eh. Sino pa magtatanong? Kaya napaka-importante to be in a small group and to be accountable. At number 3, it helps expose our blind spots. Ibig sabihin, may mga nangyayari sa buhay mo na na-observe ng small group leader mo kasi nakukwento mo yung buhay mo. People who in life that na makaka-remind sa'yo na, uy, palagi napapansin ko, palagi na nang-skip mo ng Sunday Ayan. No? O kaya pa napapansin ko, ang bilis mo magalit. Ano bang problema? Yun pala, may inner struggle sa kanya na hindi niya napapansin. And certain patterns sa buhay na marahil nagiging nadodron siya sa pagiging magastos. Napapansin nyo ng small group leader, ba't palagi ka walang pera? Palagi ka nangungutang. Anong nangyayari sa budget mo? Ba? So certain areas na na-expose, na blinded ka eh. No, blinded ka. And they're there to help you. So, we want you to be accountable to a small group leader,
And we want you to be honest what's going on with your life as a Christian. Pangatlo, the rebellious son wasted time and money on worldly pleasures. Anong sabi sa verse 15, 13b to 14a? And there he squandered his wealth in wild living, and after he had spent everything. Ginastos niya, ginawa niya yung mga gusto niyang gawin. Good times, no? He wasted his life, at hindi siya naging satisfied sa isang bagay, talagang finulfill niya, no? And let us be careful that sometimes when nandun na tayo sa sitwasyon kung saan hindi na tayo accountable to anybody, we waste a lot of things in our life. Because sin will take you further and further and will cost you something that you cannot pay anymore. Kaya nga naubos yung pera. No? He had spent everything. No, naubos yung pera nitong younger son na to. And it created damage to himself. No? At nasayang yung lahat. Nasayang yung pagkakataon, nasayang yung resources, nasayang yung invested emotions, nasayang yung opportunities that we really lose the blessings of God. Pag may mga premature decisions tayo, kala natin, of course, we learn from our mistakes. Pero ang totoo, marami tayong nasasayang pagka ganun. Lalong-lalo na, nasasayang natin yung dapat blessing na ma-receive natin kay God. Nothing can satisfy you, only Jesus does. Kaya ang good news, the story na to, is this. Ano yung nangyari? Nagkaroon ng famine, at he went and hired himself to the citizen of the country, sent him in the fields para magpakain ng pagkain. Alam nyo ba yung sa time na to, lowest of the low yung pagpapakain ng pig? Kasi nga, sa mga Hudyo, bawal kang lumapit sa baboy. So ito yung pinakamababa. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Pati yun, gusto niya nang kainin. Sobrang wala siya. But no one gave him anything. But the good news is, the rebellious son came to his senses and realized how good his father was. And how sinful he became, no, sa life niya. Anong sabi dito? When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." A good thing dun sa story, may highlight siya. Diba? At may good news. Kasi, after rebelling against his father, he then now realizes and came to his senses that he needed to go back to his father. And in the same way, you know that the Holy Spirit, once He comes to your life, He convicts you of your sinful life. And then God speaks to you and asks you to repent and surrender your life to Him. Habang malayo ka pa, habang nasa struggle ka pa, pinarealize sa'yo ni Lord, bumalik ka na. Malayo ka man, nandyan lang, madaling bumalik sa Panginoon. So the Father had compassion to him and love for him. No? Sabi dito, sabi niya, I'm no longer worthy. Gawin mo na lang akong servant, one of your servant. Kaya pumunta siya sa tatay niya. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. And he ran to his son and threw his arms around him and kissed him. Wow, what a beautiful sight to see. Alam nyo ba na sometimes we have that rebellious heart, rebellious life na hinayaan tayo ng Panginoon. He let us. Sige. Gusto mo yan eh.
only for us to realize na mali tayo at gusto niya bumalik tayo sa piling niya. Bumalik tayo sa tama, sa maganda. And this is what the story has for us. For us to realize that we have a good Father waiting for us, willing to forgive us, to have compassion, and to love us. Mahalin tayo. Kaya, nakarelate ka ba sa rebellious son? And are you willing to come back to God and receive His forgiveness for you? If you do, I want you to all bow down your heads, and let us pray. Baka meron dito ngayon na kinakausap kayo ng Panginoon at gusto nyong bumalik sa Kanya. You have done enough in your life at gusto nyong tagapin siya, gusto nyong isuko yung buhay nyo sa Kanya. And I will pray for you. I want you to raise your hand wherever you are. Kung gusto nyong tanggapin ng Panginoon sa buhay nyo, if you want to forget yung buhay na malayo at tumatakbo sa Kanya at gusto nyong lumapit. Papanalangin ko kayo. Sino pa po? Itaas nyo lang kamay nyo wherever you are while you are habang kayo nakapikit. At sinasabi nyo, Panginoon, suko na ako. Panginoon, ayoko nang sirain yung buhay ko. Please, Lord, help me stop living a sinful life. Tulungan mo ako, Panginoon. Natanggalin yung rebellious heart. A heart that is selfish, Lord. Even if now that I'm here in the church, mayroon pa rin ako ginagawa na mali laban sa iyo. Lord, I surrender it to you, Lord. I want you, Lord, to change me. Baguhin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. At tanggapin mo ako bilang iyong anak. At kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, sabihin mo lang ang mga salitang ito. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat. Ngunit alam ko na ako ay minahal mo at ikaw ay namatay. O Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. Naniniwala po ako na matay ka para sa akin. At tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at tagapagligtas upang baguhin ang aking buhay, upang ialay ang aking buhay para sa iyo. At sa araw na ito, ako yung mabubuhay para sa iyo lamang at hindi para sa aking sarili. Maraming salamat po. Pinapupurihan kita, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let me finish the story quickly dahil hindi pa nagtapos dun yung kwento. There was this religious son and he believed he earned his favor of his father through his works. Sabi sa verse, meanwhile the older brother was in the field at yan yung focus niya, no? Nasa field siya. Bakit? Because he was working. Alam nyo ba, minsan, matagal ka na sa simbahan and you think that you have been earning the favor of God. And please hear me out here, no? Kapag ang naisip natin na you are just in the church to get involved, attend each Sunday, be present in all small group, and be part of the worship or volunteer or give something. Basta hindi ka umiinom, basta hindi gumagawa ng mga bagay na yon,
na-earn mo yung favor ni Lord. At alam ko po, most of us came from a Roman Catholic tradition. Ako nga may baptismal certificate sa Roman Catholic eh. And sa totoo lang, gusto nating emphasize dito na wag nating i-connect yung works, yung good works, yung gawa natin sa kaligtasan natin. Dapat nating hindi siya yung pambawi hindi siya yung pambalanse ng mga mali na ginagawa natin sa araw-araw. Hindi yun. Hindi porket pumunta ka sa simbahan na bawasan yung kasalanan mo. Hindi yun. Hindi porket nagtugtog ka dito, mas malapit ka na kay Lord. Hindi siya ganun. We have to realize that in this story, pinapakita rin ng Panginoon. It's not about earning the favor because you worked hard. Kasi si God mismo yung nagbigay sa atin ng salvation through grace. Kaya ang tunay na kaligtasan ay isang buhay na relasyon kay Jesus. Hindi nakabase sa gawa natin. Kapag tayo dapat ay lumalago, nagmamature sa mga bagay kung saan importante para sa ating Panginoon. Ano yung mga bagay na yun? Nag-grow tayo sa evangelism. Ay, tanong natin yung sarili natin, nag-grow ba ako sa pag-share ko ng word ni God, ng gospel? Or am I just earning my merit inside the church because I am perfect sa aking attendance? Are we growing in prayer and devotional life? Or in a whole week, dito ka na lang nakapag-pray sa church. Baka nga hindi pa kasi na-late ka. 10:15 yung prayer time natin. Kaya pumunta po kayo na maaga. Am I growing in my disciple making? Am I discipling others for Jesus? Am I growing in my speech and in the fruit of the Spirit? The elder son did not realize it's not just about you working in the fields. It's about your relationship with your Father. It was a faulty mindset na hindi halos nagkaiba dun sa nangyari sa younger son. And I have been part of 5 churches actually. Nama ba? 1, 2, 3. 5 na yung churches na naging part ako. And I've seen how many of my friends in my youth group, kabataan ko, have fallen away from the faith. You know why? Because the same mindset. It's all about works. It's all about earning favor from the Lord. Na porket nasa loob ng church ka, marami, kabatch ko. Praise and worship. Ang gagaling pang tumugtog, ang gagaling kumanta, ang gagaling mag-serve. Pag youth fellowship, palaging nandyan. Bibong-bibo pa. 10 years after, wala na sa simbahan. You know why? Hindi natuon dun sa relationship with the Father. Nakatuon sa works. Kaya huwag tayong mag-focus sa works. Mag-focus tayo sa relationship natin sa ating Ama na nasa langit. Next is, the religious son, ba't tumahimik kayo? The religious son cannot celebrate the blessing of his repentant brother. Cannot. Ayaw niya. Ayaw niya mag-celebrate. No? The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded to him. Isa sa mga toughest test is to accept sinful people in your community. Tingnan mo nga yan, no?
pumunta dito may tato. May piercing. May sexual identity crisis. Bakit natin tinatanggap sa church yan, living in sin with a partner? Yun yung mga tanong natin. And when a brother or sister in Christ makes a mistake in life and fall into sin, and then they come back and repent, sila nagbago na. Sila nagrepent na. Pero tayo, hindi pa makamove on. Masama pa rin ang tingin natin sa kanila. Ganito yung elder brother. Nagrepent na yung kapatid mo Diba? Gusto niya nang magbago. Pero ikaw, hindi ka pa nakamove on. Galit ka pa din. And we might say, ano ba yan si pastor? Di ba, didisiplina nga yan si tapos pinatutugtog pa ngayon sa praise and worship. Mga ganun, ano? Ano ba yan? Di ba buntis yan, pero small group leader. Ano pa talaga? We have this tendency to judge and not celebrate the changes in people's lives because we would always want to compare ourselves and get all the credit because we have done the work. We put others down because we want to be lifted up. Ito yung mindset ng Pharisees at ng scribes. Kaya nga, religious yung labeling natin sa kanila. Hindi deserve ng tax collectors ang sinners to be with Jesus. Kami yung napapagod sa temple, kami yung palagi nagpipray at hindi nagkakamali. Yan yung klase ng mindset. We hate other people's success. We hate the other churches' success. And we even say bad things about it. And lastly, the religious son is blinded to his own sins. Anong sabi niya? Look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet, you never gave me a young goat so I could celebrate with my friends. Anong sabi niya? Oo nga. Never akong nagkamali. Galing. E di ikaw na. Tingin nyo ba never siyang nagkamali? Tingin nyo ba walang mali sa buhay niya? Blinded Kasi nga, sipag siya. Nag-work hard siya. Kaya lang, he was blinded by his own righteousness and his prideful heart. He was judgmental to his brother. And he said things na, alam mo yun, pwedeng hindi totoo. Ngayon sinabi siya dyan na nilustay nung kanyang kapatid sa mga harlot o sa mga prostitute. Wala namang sinabi dun sa wild living lang naman, di ba? Pero dahil nga sa galit niya, pinagbintangan niya na yung kapatid niya ng mga kung ano-anong ginawa. Dahil dun sa, he wanted to show that he was the righteous one and the brother was the sinful one. Let us be careful not to be a religious, judgmental person inside the church. Kahit nagkakamali yung iba sa paligid natin. We need to help them realize yung mali nila para maitama nila ang buhay nila at ang relasyon nila sa Ama. Do you love your brother and sister in the church? Even if they make mistakes. Even if they commit grievances against you, you're able to forgive and accept them back. Kaya mo bang tanggapin ang mga napariwara? Kaya mo bang yakapin
katulad ng ama na niyakap ang kanyang anak. This is our challenge, and I will end with this. Now, after all of these things, saan ka ba nagre-relate? Nare-relate mo ba yung sarili mo sa religious son who wanted to earn his own righteousness by works? Or are you the person who is willing to grow deep in Jesus more than just looking good for Him? Remember, we do not call ourselves Christian just because we are in the church. We call ourselves Christians because we live for Christ and constantly share His gospel to others. Let us pray. Oh Jesus, come to you, Lord, this morning. Hipuin mo ang mga puso't isip namin, Panginoon. And if there's anything, Lord, that convicted us from your message, our desires, we are able to fix ourselves in our relationship with you. Tanggalin mo yung yabang namin sa pagiging relihiyoso o pag-iisip na kami ay mas mabuti at mas magaling sa iba. Tanggalin mo rin, Panginoon, sa puso namin ang pagiging rebellious, Panginoon, trying to do things out of your will. Ang temptation of not being accountable to the church and to someone, Lord, sa aming ginagawa bilang Kristiyano. And may the message today make us a better Christian, Lord. That we will grow in sharing the gospel, grow in our prayer and devotional life, grow in our relationship with you, Lord. Because that is the most important thing of all. Thank you for your presence. Thank you for your guidance and your love for us. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's all stand up. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. To us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, you're a gift of God. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
God, our Heavenly Father, we thank you, Lord. Sa mga bago namin kasama din sa church, mga bisita namin, Lord, we pray that you let your word grow in their hearts, Panginoon. At patuloy nilang makita kung gaano nila kailangan ng isang Diyos na katulad mo. Mapagmahal at willing na patawarin kami sa aming pagkakasala. Ganyan din naman sa aming mga kapatid na tagal na at kasama namin sa simbahan, Panginoon Diyos. Patuloy mong ipakita sa amin ang tunay na paglagaw na nanggagaling sa iyo. Ang tunay na relasyon na kailangan namin, Panginoong Diyos, upang makita pa namin ang kaluwalhatian at ang plano mo para sa aming lahat, Panginoon. Dalangin namin ang aming mga kapatid na mga may sakit, Panginoon Diyos, lalo na yung mga may ubo, may lagnat, at hindi maganda ang pakiramdam. Ikaw ang magpagaling sa kanila, Panginoong Diyos, ng iyong mapagpala at makapangyarihang kamay, Panginoong Diyos, that you will heal them in Jesus' name. And even those, Lord, who are seeking for healing in their parts of their body, Panginoong Diyos, si Carl na napila yung kamay, I pray, Lord, for healing. Tulungan mo rin siya, Panginoong Diyos, na ma-resolve, Panginoong Diyos, yung dislocation sa kanyang kamay, Panginoong Diyos. Lord, we pray for the war in Israel. We know that you are on top of it, Panginoong Diyos, but we pray that peace will reign, Panginoong Diyos, and the enemies will be defeated, and protect also those people, Panginoong Diyos, na mga civilians din na nandun sa lugar na yun. They will come home safe at maprotektahan sila, Panginoong Diyos. Continue to bless the ministries of this church for your glory alone, Panginoon. We see how your spirit is moving in the campuses, Panginoong Diyos, and in the student center, in our region, Panginoong Diyos, kung saan napakaraming estudyante ang nagsisik, Panginoong Diyos, sa iyo. And we pray for our volunteers and leaders, Panginoong Diyos, na i-bless mo sila ng iyong presensya at gabayan sa bawat pagkilos, paggawa, Panginoong Diyos, ng iyong ministeryo upang makilala ka pa ng mas marami pang tao. Patuloy mong gamitin ang aming iglesia, Panginoong Diyos, bilang ilaw at asin sa lugar na to at sa lahat ng napapalibutan ng lugar na ito, Panginoong Diyos, at maitaas ka. Lalong-lalo na sa buhay namin na magbibigay, Panginoong Diyos, ng encouragement sa iba at makilala nila ang isang Diyos na napakabuti at mapagmahal. Mga kapatid sa Panginoon, brothers and sisters in Christ, may He, Jesus, dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, and that you may be filled with the fullness of God. In Jesus' name, amen and amen. Worthy
morning, church. Have a blessed week ahead.